Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ay ng Lunes. Andito na naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Ang background ko po ay original picture ko yan. Yan ay kinunan ko po sa Ayutthaya sa Thailand. Kaya wala po akong binabiolate dyan na copyright infringement. Ah, may iba naman tayo ng pag-usapan. Although politika pa rin. Pag-usapan naman natin may mga iskandalo sa showbiz kasi puro na lang mga baka sabihin nyo na susuya na kayo sa mga impeachment si Sara Duterte. Di ba? Although medyo may pahaging tayo dyan sa usapin na yan. Pag-usapan naman natin, kasi ngayon nagda-die down na eh. Medyo nagsisettle down na yung intriga, yung iskandalo na nangyari sa love triangle ni Anthony Jennings, ni Maris Racal at saka ni Jam Villanueva. Nagulat po tayo na nalihis ng pansamantala ang ating atensyon. Kaya nga may mga nagsasabi baka naman daw yun ay sinadya. Sabi ko hindi naman siguro na yung bagang parang for a moment na agawan ng eksena ang mga usapin ng politika sa ating bansa. Nawala ng masyadong focus yung mga tao pagdating doon sa impeachment kay Sara Duterte at nalipat dito sa mainit na pagtatalo, mga bangayan din ng mga fans at saka maging usaping legal tungkol sa nangyaring disclosure ni Binibining Jam Villanueva sa di umano sa pagtataksil sa kanya ng kanyang dating boyfriend na si Anthony Jennings na sangkot si Maris Racal, isa ring ABS-CBN talent. Pareho si Anthony at si Maris na kasalukuyan ay nafe-feature yata sa isang soap opera sa ABS-CBN at sila ay star din sa isang upcoming series, yung Incognito. Kaya medyo unang-una sikat si Marisa Racal. Pangalawa, kita naman natin ay yung sikat din yung love team nilang dalawa nito ni Anthony Jennings. At may mga endorsement pa nga sila na sa ngayon mukhang delikado na sapagkat lumabas na ilabas ni Jam Villanueva yung mga maiinit, mga pwede nga natin masabing steamy, sizzling na mga disclosures na nangyari sa pagitan mismo ni Anthony at ni Maris sa usapan nila sa ah, messenger ba yun o text? Di natin alam, di ko sure kung messenger ito. Na nagkaroon ng access sa Jam Villanueva at kanyang dinisclose in public. Jam Villanueva is a non-showbiz personality and she is established to be the ex-girlfriend sapagkat hindi na sila ngayon ni ni Anthony. At ito naman si Marisa Racal, meron din siyang dating boyfriend, si Rico Blanco, na isang singer, isang talent, pero hindi na nga sila, nag-break na sila. So, yun yung point dito. Ang lumalabas na anggulo, siguro alam nyo na, kung hindi kayo kung hindi niyo alam to siguro saan ba kayong bato nagtago for the past several weeks o several days, 'di ba? Ako nga nung una hindi ko alam yan, ano ba yung nangyayari dito? Tapos bigla nang marami kasing dumadaan sa news feeds ko tungkol dito. Tapos sabi ko, di syempre nagtanong na rin ako kung ano nangyayari. May mga nagsasabi ano daw kinalaman ko dito dahil ito daw ay hindi naman usaping politikal, bakit ako ay nangingialam. Buhay daw ito ng mga buhay. Well, yun nga. Pag-usapan natin ngayon ang anggulong politikal at otoridad at legal pagdating sa usaping ito. Kasi para naman may ugnay natin sa usapang politika kasi kung chismis lang naman yan, ay di wala tayong magagawa. Hindi naman tayo talaga sangkot yan. Kasi nga nagkaroon nga ng political significance itong pangyayaring ito kasi for a while nalimutan ng mga tao yung mga nangyayari sa larangan ng politika at nakaagaw ng eksena to. Medyo nabahati yung atensyon ng tao at yung dating mainit na pinagtatalunan tungkol sa impeachment na Sara Duterte, nalipat dito sa di umano'y pagtataksil o sabi na natin pagtataksil ni Maris at saka ni Anthony. Sabagat inamin na nga ni Maris Racal na talagang mayroong nangyayari sa kanilang dalawa kasi inakala daw niya hindi na si Anthony at saka si Jam. Unang-una yung legal na implikasyon nito. Hindi ako abogado, pero sa tingin ko, bagamat nagkasala si Maris at saka si Anthony kay Jam Villanueva.
at si Anthony ay namangkasa sa dalawang ilog, wala silang yung kanilang pag-uusap na private, the fact na ito dinisclose ng isang tao, si Binibining Villanueva, sa public nang walang pahintulot nila as is already a blatant violation of the Data Privacy Act. It already violated the privacy laws. So nakilaan to ninyo at kay Maris kung sila ay magdedemanda sabagat mukhang na-damage naman talaga yung kanilang yung sabi ng mga tao ayaw nyo palang ma-damage pag gagawa kayo ng kalokohan. Nevertheless, na-damage dahil may mga endorsement na wini-withdraw na yata di umano dito sa dalawang ito. At siyempre bilang artista, yung popularity and fame mo doon nakasalalay ang kita mo eh. Kung may papakita ni Anthony at ni Marisa sila ay na-damage, not just emotionally, nagkaroon siya ng shame and ridicule na may material implication pa yan, pwede sila magdemanda. At pwede rin sila magdemanda ng cyber libel. Ang problema nga lang, si Marisa at si Anthony ay public personalities. Pag public personalities ka, kailangan ipakita mo na reverse yung logic. Hindi naman sa hindi ka pwedeng magdemanda. Pwede ka magdemanda, kaya lang sa libel kasi, ang presumption, lagi pag libelous lagi may malis. May inherent presumption ng malis. Ngayon, walang nawawala yung presumption na yung kailang i-prove mo muna na may mali si Jam Villanueva, kaya niya ginawa yon. At hindi ka totoo. At lalo pang tumitindi pag hindi totoo yung kanyang sinasabi, which ngayon lumalabas, totoo naman talaga. So, pwedeng kasuhan ng cyber libel si Jam Villanueva at pwede rin kasuhan ng Data Privacy Act violation. At dahil ito ay nagyari sa internet, mas mataas ang antas ng kaparusahan dito. Pero ang tanong, magdidemanda ba si Anthony at saka si Maris? May mga taong nagsasabi at ako nga sa basang ayon, abay lalong mabubuhay ang issue na yan pag magdemanda sila. Sa halip na mamatay na yan, alam mo naman ng mga tao, maghihintay lang uli yan ng bagong iskandalo, baka babalik uli yan kay Sara Duterte, di ba? Pag nagsimura ng gumulong ang impeachment kay Sara Duterte, babalik na naman sa kanya yung ingay na yan. So bakit ba lalagyan mo pa lalo ng pagpa-fire ka pa sa fuel kung pwede namang isnabi na lang, ignore. Marami ng iskandalang dumaan sa showbiz. Nandyan yung mga kay Hayden ko at saka kay Katrina. Kay Halili, Katrina Halili, nagandun din yung kanino ba yun, kay Marica Reyes, di ba? Pinabayaan lang nila, walang nangyari. Hanggang sa ngayon, well, naalala pa rin natin pero hindi na masyadong ganun yung effect. So, hindi natin alam. Pero kung magdidemanda sila, may grounds. Pero, hindi rin ligtas si Anthony lalo na. Sabagat pwede rin siyang sampahan ng kaso ni John Villanueva ng violation ng anti-vowsy law. Magsasabi, bakit naman hindi naman siya lumag-asawa? Ang Violence Against Women and Children Act po, ang Anti-Violence Against Women and Children Act, hindi lang niyo po niyan sakop yung kasal. Sakop din po niyan yung nagkakarelasyon lang. At kasama po sa pwedeng isampa ng babae sa lalaki ay ang psychological damage or psychological harm. At kung pwede pong may lumabas na si John Villanueva nagkaroon ng psychological harm sa pangyayari. At ngayon nga sa anggulong ito, si Anthony pwede rin kasuhan ng psychological harm ni Maris Racal. Kung mapatunayan na talagang siya ay niloko sapagkat yun ang sinasabi ni Maris ngayon na siya ay siya ay ano lang, parang akala niya daw wala na yung dalawa kaya siya ay pumatol na, di ba? So, kung gano'n na hindi naman pala totoo, na kung gano'n talaga ang nangyari, ay pinagsinungalingan ni Anthony si Maris. At pwede rin niyang sabihin ni Maris na siya ay niloko at nagkaroon ng psychological harm din sa kanya. So, hindi rin ligtas kung titingin mo sa legal framework natin. Meron din pwedeng isampang kaso kay Anthony. Pwedeng si Maris ay accomplice doon sa krimen na yon, or pwedeng si Maris magsampa din ng kaso kay Anthony. So lumalabas dito talagang kung usaping legal ay merong pwedeng remedy. Yung violation ng data privacy at saka yung cyber libel ay pwedeng isang palaban kay John Villanueva, ni Marisa Racal at ni Anthony Jennings. At si Anthony Jennings pwedeng sampahan ng kaso na violation ng anti-vowsy. Pwedeng si John Villanueva at pwede rin si Maris. Si Maris could be co-accused pagdating sa anti-vowsy
o pwede rin siyang siya mismo magsampa. Nevertheless, yan ay hypothetical lang po. At saka hindi po ako abogado, pero yun ang mga narinig ko sa mga abogado at yan ang nababasa ko at yan ang na-research ko din. Pero ang isa pang dapat nating tingnan dito, yung ano yung ang mga tao madaling mag slut shame eh. Pansin-pansin mo na kung saan ang una kaagad na si binanabanatan sa social media ay si Marisa Racal. Parang ganyan po tayo lagi eh. Parang ang unang sinisisi ay ang babae. Mantalang yung lalaki, parang legally speaking, si Anthony ang mas pwedeng kasuhan ng anti-vowsy. Pero pagdating sa public opinion, parang yung yung babae pinipinta kung hindi ka man ay helpless saint, katulad ni Jam Villanueva na parang natarijing pot-pot ka, ikaw naman ay slut o bitch, puta-puta, pokpok, ganun ang tingin, di ba? Na parang yun naman si Maris. Ganun ang tingin lagi, babae ang nagbe-bear ng adverse negative impacts. Ang tawag ko dyan, misogyny. Strukturado po yan sa ating lipunan na parang sa usapin ng kapangyarihan, ang babae magkamali lang ng kaunti, grabe ng paghuhusga. Samantalang lalaki, parang lalaki yan, ang magagawa mo, makati, kinathan, di ba? Pero pag yung lalaki ay maraming girlfriend, ang sinasabi palikero lang yan eh. 'Di ba? Pero pag babae marami ng boyfriend o pumapatol sa may boyfriend, ang tawag na sa kanya ay Makati, Malandi, Talipanda, Sarot, kung ano-ano na sinasabi. Hindi ba? So it is really again an affirmation of the misogyny that is in our society. So yun yung sa usapin ng kapangyarihan, politika din yan, puro kapangyarihan kasi yan eh. Yung madali tayong magkaroon ng ganong klase ng conclusion. Okay? Pero ngayon, na lumalabas, parang ginagawa namang scapegoat yata si Anthony. Parang gano'n namang sinasabi ng iba na parang bagang hindi naman sila makapaniwala na di umano daw hindi alam ni Maris. Yun ay sa pantahalang nila. Hindi alam. Kasi yung sinasabi ni Maris Racal ngayon, sa kanyang huling statement, hindi niya alam na mayroon pa rin parang relasyon yung dalawa. Marami hindi naniniwala doon. So, ang iba, ang sa pantahan nila, this is a way of stopping or saving the reputation. Kasi itong dalawa ay asset ito ng isang showbiz network. So, hindi na pala network, ano? So, syempre, iwiweigh nila sino bang mas madaling iligtas dito, di umano. Yung bang babae, ni si Maris na masikat. So, anyway, yan ang nagyayari kapag yung mga artista, tinitingnan na lang bilang assets at investments. Titingnan na sila hindi lamang dahil sa kanilang pagkatao, kundi sa kanilang kahiyan, kundi sa mga investments at saka mga kikitain pa na surrounding them. So, yun ang isang anggulo na hindi naman natin sinasabing totoo, pero may mga nag-iisip na ganon. Ang panghuli kong gustong banggitin ay yung opinion ng mga tao na parang makikita mo talaga dito yung inconsistency ng mga tao pagdating sa ah ang isang halimbawa nito, yung mga tao na tuwang-tuwang pagpiestahan, yung mga bagay-bagay na nebulgar na kung totoo lang, sa totoo lang ay paglabag sa confidentiality ng communication between Maris and Anthony. Di ba? Tuwan-tuwa. Pero pagdating naman sa mga confidential funds ng public officials katulad ni Sara Duterte, ay nagsasabi wala tayong pakialam doon kasi confidential nga yun. Di ba yung mga ganun inconsistency? Lumalabas tuloy dito, pag mga ganitong pagkakataon na may mga iskandalo, lumalabas yung nagiging ano to lente para makita natin yung ating mga pagkukulang, mga inconsistencies, mga biases. Na parang ah, galit tayo sa mga nag-cheat na mga showbiz personality samantalang hindi naman yan halal, hindi naman yan pinagkakagastosan ng pera ng bayan. Kung ikaw, pera mo, voluntaryo mo yung binibigay sa kanila pag nanood ka ng kanilang mga sine. Di ba? Pero hindi yan inelect ng tao, hindi yan taxpayers money ang nagpapasahod sa mga yan. Pero yung mga cheating at pandadaya ng mga politiko at mga public official, mas tolerant tayo. Parang may mga ganon na mga tao na parang pinagtatanggol yung mga gagarapalang pagbubulsa ng pera kaugnay sa confidential funds. Pinagtatanggol yon,
Pero bumabanat doon sa bandadaya di umano ni Anthony Jennings. Yung kanyang cheating at saka ni Maris Racal. Parang galit na galit doon sa kapag it's cheating on a relationship. Pero when you cheat on the public because of the betray public trust, pag binibitray yung trust ng jowa mo, galit tayo. Pero pag binibitray yung public trust, hindi ko sinasabing lahat. Meron lang mga taong ganun. At alam niyo na kung anong klase ng mga taong meron tayong ganun. Galit sa galit sa mga nandadaya, nagtutu-timer, nagbinibitray, pinagkakanulo ang pagtitiwala ng jowa, katulad ni Anthony Jennings at saka si Marisa Racal, nagparty din ng cheating, di umano. Pero sa politiko na nangurakot na ng confidential funds, nakita mo naman talagang tahasan na binibitray ang public trust, ay pinagtatanggol pa. Tawag doon DDS, di ba? Yung mga taong mga DDS na mga galit na galit na pinapakailaman daw yung confidential funding ni ni Sara Duterte, confidential naman daw yun. Pero, ayun, pinagpepiestahan yung mga pagbubulgar ng mga ni Jam Villanueva sa mga confidential na information na sana ay hindi nilik sa public. So, sabi ko nga maganito mga pagkakataon, dito natin nasusukat ang consistency ng mga tao. So, sana, by the way, congratulations sa UP. Nanalo kahapon sa Game 1. Sana tuloy-tuloy na yan. Alam mo, ako, alam niyo naman ako matagal nagturo sa Lasal. Ako sa UP na ngayon. Alumnus ako ng UP. So pareho malapit sa puso ko itong dalawang team na to. Kaya kahit sino manalo, okay lang sa akin. Pero dati nung nagtatrabaho ko sa Lasal, siyempre kampi ako sa Lasal kasi yun ang bumubuhay sa akin eh. Ngayon siyempre UP ako. Kasi siyempre doon ako nagtatrabaho. UP naming mahal tayo, di ba? Although in less stress, mas siyempre iba pag ang kalaban nila Ateneo, di ba? Pero dahil UP at Lasal yan, kahit sino manalo okay na rin. Although, sa panahong ito, UP tayo. Okay. So sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin yan ng UP muli, congratulations sa pagkapanalo sa Game 1 sa UAAP Finals ng basketball. At sana turo ako ng kaisipan, nakapag-haplos sa mga puso at nakapagpabago ng pananaw sa buhay, lalo-lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin na ng Lasal na, nalulungkot ako na in a way na natalo at, meron pa namang game 2 at meron pa namang game 3. Di ba? So, sige. Dahil sabi sa kanya na Lasal. So, sige, kita-kita lang ulit tayo sa Miyerkules. At maraming salamat sa patuloy yung pagsusubaybay. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal, congratulations, Animo Lasal. Magandang umaga po, gabi, tanghali, o umaga, o hapon kung saan man kayo ngayon sa mundo. See you Wednesday. Bye for now.